Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sinisimulan po natin ngayon ang 40 araw ng paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Napakahalaga po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya naman marapat lamang na ang pagdiriwang nito ay talagang ating paghandaan. At kung papaanong siya ay namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan, yun din ang isa sa maging sentro lagi ng ating pagdarasal at pagninilay. Yung ating mga kasalanan, patuloy na pagkakasala na naglalayo sa atin sa poong may kapal. Kaya sa 40 araw na ito, simula ngayon, mas isipin natin kung ano yung mga kasalanang ito, kung ano yung mga pagkukulang na ito, upang hindi natin masayang ang kamatayan para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa diwang ito, magdiwang po tayo ng misa ngayon. Maaaring iyuko ang ulo para sa iba pa nating mga intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat, sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagdindipi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay,
huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang pakikipagkasundo ng Diyos, lalo na at Diyos na rin naman ang nagbigay ng pahiwatig ng pakikipagkasundo sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinangkinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag ayo'y napakinggan ang tinig ng kung mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng minminat kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo.
Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamusta po? Mabuti. Okay lang. Ayos po. Hindi ba pwedeng mabuting mabuti? Hindi ba pwedeng ayos na ayos? Okay na okay? Lalo na kung may i-okay pa, may ibubuti pa, may iayos pa, unless tayo'y kontento ng talaga. Narinig po natin sa ating mabuting balita, ang pagtuligsa ni Kristo. Ito yung mga Eskriba at Pariseo na nagdarasal, nag-aayuno, nagbibigay ng limos. Pero linawin muna po natin na ang tinutuligsa ni Kristo, hindi ang kanilang pagdarasal, hindi ang kanilang pag-aayuno, hindi ang kanilang paglilimos, sapagkat mabuti ang lahat ng mga ito. Sapagkat kung masama ang mga ito, hindi ito i-endorse ni Kristo. Kaya nga sabi niya, kung mag-aayuno kayo, kung mananalangin kayo, kung magbibigay kayo ng limos, ganito gawin ninyo. Hindi niya sinabing, huwag kayong magdarasal, huwag kayong mag-aayuno. Huwag kayong magbibigay ng limos. Sa katunayan, siya mismo nagdasal, nag-ayuno, nagbigay sa tao. Ang ayaw ni Kristo, ang tinutuligsa niya ay ang paraan kung paano ito ginagawa ng mga Scriba at Pariseo. Ito'y sa paraan ng kanilang pagiging mapag-imbabaw, mapagbalat kayo. Imbabaw, balat kayo. Ibig sabihin, hanggang labas lang, skin deep, superficial. At gaya ng sabi natin nung nakaraang linggo, hindi talaga totoo sa kanilang kalooban. Makapagpalabas lang, makapag-perform lang. Kaya nga ang ibig sabihin ng hipokrito ay someone who performs in a theater. Nung mga panahon ngayon. Kasi gusto nila, isipin ng mga taong banal na sila. Kahit na hindi yun talaga ang nangyayari sa buhay nila. Ang pagiging banal ay pagiging malapit sa Diyos. At alam ito ng mga Pariseo na hindi sila talaga malapit sa Diyos. Hindi nila ramdam ang Diyos. Ang Diyos ay wala sa kanilang puso. Kaya nga po, maya't maya, ito ang tinutulog sa kanila ni Jesus. Para kayong mga nicho, maputi sa labat, pero sa loob, punong-puno kayo ng kabulukan. Ito yung pirmis na tinutuligsa sa kanila ni Kristo. Pero dead ma sila. Nagagalit pa nga sila eh. Ayaw nilang pakialaman sila sapagkat ang mahalaga sa kanila, okay sila. Hinahangaan kasi sila eh. Iniisip ng mga taong banal sila eh. Mataas ang tingin sa kanila eh. At okay na yun. Kahit wala at hindi nila tanggap sa kanilang puso ang Panginoon. Imagine that. They settled for that. Na okay lang na hindi kami totoong banal. Na okay lang na hindi kami totoong malapit sa Diyos. Na okay lang na hindi totoong nasa puso namin ang Diyos. Basta inahangaan kami. May pabor na binibigay sa amin ng mga tao. Banal kami sa tingin nila. Okay na. Imagine that. They settled for that. Ipinagpalit nila ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng tao. Ipinagpalit nila ang isang napakagandang karanasan na hindi makukuha sa kanila ninuman. Para lamang sa paghanga ng mga taong pansamantala lamang. Pleasing man and not God. Napakahirap niyan. Kailan ba may pumuri sa akin, Father? Ang ganda ng sermon mo. Sabi ko talaga, Ate Larry, sana nagandahin din ng Diyos. Kasi kahit nagagandahan ng maraming tao sa sermon ko, hindi nagagandahan ng Diyos, baliwala yun. At kahit na may 7 million followers ako sa Facebook, pagharap ko naman sa Panginoon o kaya kay San Pedro, wala yung pangalan ko. Sa mga natatalang pangalan doon, anong silbi ng lahat ng ito?
Kung kilala ka ng maraming tao sa mundo, pero hindi ka naman kinikilala sa langit. Unfortunately, nagsettle ang mga scribes and Pharisees to. Kaya ang laki ng nawala sa kanila eh. Natatandaan niyo naman siguro nung nakaraang linggo, anong sabi ng Panginoon? Kung ang kabanalan ninyo ay katulad lamang ng kabanalan o pagsunod sa Diyos ng mga scribe at Pariseo, hindi rin kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ang pagsunod ninyo ay katulad lang ng pagsunod nila, ibig sabihin, yung pagsunod ng mga scribe at Pariseo, kasama na dito ang pagdarasal nila, pag-aayuno nila, at pagbibigay nila ng limos sa mga mahirap. Maganda yon, pero kulang. Dahil hindi sa kanilang puso o kalooban bumubukal. Kulang. Na kung gagayahin po natin yan, na ang gagawin natin, lalong-lalo ngayon, magmamahal na araw o kwaresma na nga, na napakaraming ritual, sisimulan natin sa pagpapahid ng apo sa ating noo. Kung ito'y panlabas lang, nako, sayang. Sapagkat ang pinakalayunin nito ay ang mapalapit talaga tayo sa Diyos. Mapagharian talaga tayo ng Diyos. Papunta na yun doon eh. Yung gagawin natin ngayon, papunta na sa layunin ngayon. Imagine if you will miss that. So napakalaki ng masasaya. At kung pupush pa natin, kung lagi tayong magiging ganito, pang ritual lang, panlabas lang, hindi tayo makararating ng kalangitan. Masasama tayo sa mga masasabihan ng Panginoon pagdating ng araw, according to Matthew 7:22. And I'd like to paraphrase this para maikonekta sa aking punto. Panginoon, Panginoon! At sabihin daw ng mga taong mapupunta ng impyerno, di ba't nakasama namin kayo? Di ba't nangaral kami sa pangalan mo? Ang daming humanga sa amin. It felt good. People felt good. May mga pinagaling kami. May mga pinalayas kaming mga demonyo sa mga sinasapian nito. It felt good. People felt good. We're good. Sabi ng Jesus, no, we're not. We were never good. Hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga mapaggawa ng masama. So kahit tayo simba ng simba, kahit tayo sakripisyo ng sakripisyo, nobena ng nobena, kahit pari pa, kahit madri pa, kung ang lahat ng ginagawa natin ay panlabas lang, imagine, yung lahat ng ginagawa natin, paputang langit na ito eh. Ito ay means upang ang Diyos ay ating maranasan. Papunta na eh. Naku siya may pa. Ang laki ng mawawala sa atin pag nagkaganyan. Parang yung powerful illustration na nakita ko minsan sa social media. Ito, si Jesus nakaluhod sa harapan ng isang bata na may hawak na teddy bear. Yung bata, sa pagkakahawak ng teddy bear o ng bata ng teddy bear, parang ayaw niyang ibigay kay Jesus. Siguro napamahal na sa kanya, siguro nasanay na siyang may teddy bear siya. Hinihingi ni Jesus eh. Mga ayaw ibigay ng bata. Pero sigurado ko kung malalaman lamang ng bata na may mas malaki at mas magandang teddy bear si Jesus, sa isang kamay niya ibibigay sa bata. Hindi pangihinayangan ng batang ibigay yung maliit niyang teddy bear kay Jesus. So ganun ang mga Pariseo. Okay naman yung ginagawa nila eh. Okay naman sana yung karanasan nila eh. Pero napakalaki nung nawala sa kanila sapagkat yung ginagawa nila, panlabas lang, hindi humantong talaga sa malalim na relasyon sa buong may kapatid. Huwag nating ulitin ito. Na ang ginagawa natin ay panlabas lamang. Pwede naman kasi tayo makaramdam na maganda eh. Yung iba nga, nandi dito, kasi may nakita kanina sa katrabaho, sa kaklase, uy, o nga pala, Ash Wednesday ngayon ah. Nagpapahid ka ng abusan, ay magpapahid din ako mamaya.
Marami dito yung taon-taong ginagawa ko na ito eh. Debosyon na ito eh. Tradisyon na ito eh. Pero panlabas lang, ritual lang, just to feel good lang. Baka nga yung iba, feeling nila, kapag nagpapahid sila ng abo sa noo, nababawasan na yung kasalanan nila. Eh kung ganun po, kung nakababawas ng kasalanan, yung pagpapahid ng abo, dami-damihan na natin. Parang ganyan. Gusto niyo ba ganyan? O kaya ganyan. Hindi po sapat kung ganyan lang. In fact, pag napahira na po kayo ng abo sa noo, pagkatapos ng misa, pwede nyo nang tanggalin yan eh. Lalong-lalo na, kung sa moment na nagpapahid kayo, mula sa labas, nasa loob na, magsisisi na ako, magbabago na ako, tatalikuran ko na yung kasalanan ko, gagawin ko na ito. Hindi niyo po ba napansin na kanina, hindi naman tayo nag-recite ng inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo mga kapatid na lubha akong nag-aasala sa isip, salita at sa gawa. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Hindi tayo na ganon. Baka akala nyo, nakalimutan ko ha? Si Father nakalimutan. Wala talagang ganon. Kasi yung pagsisisi sa kasalanan, yun yung pagpapahid natin ng abo sa noo. Yun ang dapat na maging dating nito. Pagsisisi, nahahantong talaga sa pagbabago. Sapagkat kung hindi, we'll feel good, pero it will not do any good. Sayang. Kasi maganda ito eh. Marami nang gumawa nito in the past sa kasaysayan ng simbahan na naging banal. Na napunta therefore na kalangitan. Ito yung papunta na sa paghahari lalo ng Diyos sa buhay natin. Huwag po nating sayangin. Alam po ninyo, ang nakalulungkot at nakatatakot dun sa illustration natin kanina tungkol sa bata at kay Jesus, hindi niya hablutin ni Jesus, hindi niya hablutin yung maliit na teddy bear at sasabihin, ano ka ba? Akin na yan, ito yung malaki. Ayaw mo pa? Hindi eh. He will allow us to settle for that small teddy bear. Kung ito yung gusto natin, ano sabi ng Panginoon? Sa pagiging mapagbalat kayo ng mga scribe at pariseo, nakamit na nila ang kanilang gantimpala. Okay, yun ang gusto ninyo? Mga scribes and Pharisees? O sige, bibigay ko sa inyo. Palakpakan kayo, hangaan kayo, maging mataas ang tingin sa inyo, kahit sa totoo hindi kayo talaga banal. Yun ba gusto ninyo? Okay, sige. Ganon kabuti ang Diyos. Pero, ganon ding nasasaktan ng Diyos. Hindi naman niya kasi ipipilit sa atin kung ayaw natin, pero malaki ang mawawala sa atin. If we will settle for something for someone who is or that is very less than Jesus. Sana mga kapatid, let us do some soul searching. Magnilay po tayo. Lalong-lalo na ngayon, sa simula ng Kwaresma, makatutulong yung tanong na, what if? What if? Sundan natin yon. What if? Mas magsimba na ako ngayon, lalo na tuwing linggo. What if? Mas magdasal na ako ngayon. What if? Magbago na talaga ako. Yung kasalanang naaalagaan ko matagal na, tatalikuran ko na. What if? Mas magpakabuti na ako. What if? Mas maging faithful, caring, thoughtful na ako. Responsible na ako. Sa pamilya ko, sa asawa ko. What if mas maging magalang na ako sa mga magulang ko? Magpakatino na ako. Alisin ko na yung mga bagay na ikinasasakit ng kanilang ulo. Na lagi na lang sinasabi sa akin pero hindi ko pinapansin. Kayong alam ko namang yun ay makabubuti para sa akin. What if
Mas magpakaina, mas magpakaama na ako sa anak ko ngayon, mula ngayon. Palawakan ko na pangunawa ko. Mas magkakaroon na ako ng time for them. I'll journey with them. Hindi na puro trabaho, hindi na puro negosyo. Hindi ko na pababayaang masayang yung mga pagkakataon na ibinibigay sa akin ng Panginoon. What if mas magmalasakit ako sa kapatid ko? What if magpatawad na ako? What if itigil ko na yung bisyo ko? What if mas magpakumbaba? Mga kapatid, ituloy natin yung what if na yan. And let us not wonder kung ano magiging resulta. Sinasabi ko sa inyo, siguradong magiging maganda ang resulta. Sigurado ko. In terms of our relationship with God, what if? Lahat yun magiging magandang resulta. Sinisigurado ko sa inyo. Sapagkat maliwanag ang sinasabi sa Bible, blessed are they who hunger and thirst for righteousness for God. They will be satisfied. If you seek me with all your heart, says the Lord, you will find me. Open wide your mouth and I will fill it. Magtataka tayo kung bakit hindi natin nararamdaman ng Diyos. Kung bakit ang layo-layo niya. Hindi naman siya lumalayo tayo eh. Sikapin natin na pagdesisyonan na mula ngayon, mas ipaprioritize ko ang Panginoon. Mas susundin ko siya. Mas magdarasal ako, mas magsisimba ako. Mas mabubuhay ako sa kautusan, sa kalooban niya. Strive to become a better husband, a better wife, better parent, better son, better daughter, better sibling. Something better will happen, I assure you. Hindi man lang ma-appreciate, may maganda pa rin mangyayari sa iyo. Sapagkat hindi man sila magbago, ikaw ang nagbago. Hindi ka dumipende sa iba, sa sitwasyon. Ikaw, ano yung kinakailangan mong improve? Sarili mo. Yun ang mahalaga eh. Hindi natin po pwedeng sabihin, okay na ako, ganito na ako. Bakit buhay ka pa? Habang tayo nabubuhay, dapat patuloy na magbago. Kung mabuti na, mas mabuti pa. Kung may mga palsong pag-uugali sa buhay, dapat, unti-unti, mabawasan at mawala yan. Hindi tayo pwede siguro maging perfect, pero almost perfect pwede siguro. Basta, kailangan may improvement. Hindi po pwedeng wala. Baka sabihin ng Panginoon, ayaw mo nang magbago, kukunin na kita, ayaw mo na pala. Hindi masama ang makontento, pero masamang makontento kung may improve pa tayo sa ating pagkatao, sa ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa-tao. Hindi naman po mahadlangan ng demonyo eh. Ang magandang plano para sa atin ng Diyos. Eh. Sabi ko nga sa isang sermon ko, kung para sa atin, para sa atin. Hindi mahadlangan ng demonyo yun. Pero, ang gagawin ng demonyo, kumbinsihin tayo na makontento na tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Sa kung ano ang kalagayan natin ngayon. Ang papaniwalain tayo na, ganyan ka na lang. Wala nang magandang mga, hindi ka na dapat maghangad pa ng higit pa dyan. Yan na yun, okay na yun. Ay, hindi. Hindi po pwede yun. Sapagkat hindi natin maranasan ang mga mas maganda pang plano para sa atin ng Panginoon. Alam po ninyo, isa sa malungkot at pinakamahirap kung tayo mapupunta ng impyerno. Mahirap na tayo mapunta ng impyerno pero may mas hihirap pa dyan. Yung bago tayo mapunta ng impyerno, marirealize natin kung ano yung nawala sa atin. Unang-una ang langit. Kasi tayo talagang panglangit. Inihanda na ng Panginoon ang ating tahanan sa langit. So imagine that. At pagkatapos nun, baka i-flash ng Diyos ang ating buhay and side by side is that. Yung dapat na buhay na meron tayo kung nagpakabuti lamang tayo. Yung sasabihin sa'yo, ito dapat yung pamilya mo kung nagpakabuti ka. Ito dapat yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa mga anak mo. Ito dapat yung relasyon mo sa mga gulang mo kung ginawa mo lang talaga yung makakaya mo. Hindi ito yung nawala sa'yo. Imagine that. Mahirap nang mapunta ng impyerno. Mas mahirap yung mas marirealize pa natin through all eternity kung ano yung pinabayaan nating mawala sa atin. Dahil
sa kasalanan at kapabayaan pagkukulang natin. Huwag sana tuparin natin yung sinasabi sa atin ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa, magsisi ng taimtim. Sa ikalawang pagbasa, kailan yun? Ngayon na yun. Ngayon ay araw o oras ng pagliligtas. Mahirap pagsisi sa huli. Ngayon tayo dapat na magsisi. At ang pagsisi sa kasalanan, hindi lang pagsisi sa kasalanang ginawa, kundi pagsisisi rin sa mga mabuting hindi natin ginagawa. Dahil sa ating pagiging kontento na ganito na lamang tayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat anak niya ako. Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko. Diringgin ang Diyos Umigit tayo ang samo at umisip tayo kahit isa o dalawa o tatlo man lamang na what if. Sa ating relasyon sa Diyos, anong mga dapat nating improve? Sa ating relasyon sa pamilya, anong dapat nating pag-ibayuhin pa? Yung masama, baguhin. Yung mabuti, lalo pang pagbubutihin. Tayo ay alabok. At anytime, pwede tayong maging alabok. Huwag nating sayangin ang buhay sa mundong ito. Huwag nating sayangin ang pagkakataon binibigay sa atin ng Panginoon ngayon upang mas maranasan pa natin ang mga maganda niyang balak para sa atin pagdating ng tamang panahon. Mayroong magandang mangyayari higit pa sa inaasahan sapagkat mahal ka ng Diyos makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, no eye has seen, no ear has heard, no man has ever imagined what God has prepared for those who love. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. At nagsisimula yun ngayon. Pero, huwag kang manatili sa pagkakataon mo ngayon. Kung kinakailangan mag-move on, mag-move on. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang mga abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang ating pagbabagong buhay ay marapatan niyang gawaran ng kanyang pagkapala at malaking pagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong ikinasisiya ay hindi ang kamatayan ng masamang tao, kundi ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Dinggin mo po kami sa aming pagluhog na iyong marapating basbasan ang abong ito.
na ilalagay namin sa aming ulo bilang pagkilalang ito ang aming pinanagalingan at ito rin sa wakas ang aming babalikan upang ang kapatawaran ay aming makamtan sa pagganap namin itong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay na siyang pakikihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay sapagkat siyang namamagitan kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo. Magsisi tayong mataos. Halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manigluhod nang mayabot sa kong suot. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon naming mahal. Patawad ang kahilingan
Kami iyong kahabagan. Noon kami ay tulungan. Alang-alang sa iyong ngalan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos. Halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Utong tayong manikuhon nang mayabot sa kungsuon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon naming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Kami nagbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan, Panginoon, iyong
iyong ngalan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayo madaos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Lutong tayong manigdoon nang mayabot sa kusuon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote magiyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang amin pong kasamaan ay purihin mong tuluyan, Panginoon naming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Kami nagbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Kami iyong kahabagan, noon kami ay tulungan, alang-alang sa iyong ngalan, Panginoon, iyong bigyan
patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong maniguhod nang mayabot sa kusuon sa pagitan ng pasukan at tambanan ng simbahan. Saserdote, mag-iyakan, Panginoon iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Pagsitayo tayo. Panalangin ng bayan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ahan ay maging daan ng kanyang pamumuhay ng matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, kaawaan mo kami. upang ang kabanalan ng buhay ay laging pangalagaan at ipaglaban ng pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, kaawaan mo kami. upang ang mga lumayo sa ating pamayanan ay manumbalik at makatagpo ng pagpapatawad ng Panginoon at ng pagtanggap ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, awa ka sa amin. upang ang mga inihahanda sa pagbibinyag para sa bihilya ng pagkabuhay ay magkamit ng liwanag ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, kaawaan mo kami. upang tayong natitipon sa panahong ito ay mag-ayuno, maglimos at manalangin na hindi pakitang tao lamang upang mabigyang kaluguran ang Diyos na nakakakita sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, kaawaan mo kami. upang ang mga yumao ay magkamit ng gantimpalang inilaan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, kaawaan mo kami. Amang maawain, niyayakap mong muli ang mga makasalanang bumabalik sa iyong walang hanggang awa. Itulot mo ang abo na ipinahid namin sa noo, namin ay maging tanda ng totoong paglilinis ng aming kasalanan at ng aming tugon sa iyong panawagan kami magbagong buhay at sa mabuting balita ay sumampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Jesucristo na naglingkod sa tao,
manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga'y higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Jesu Cristo, na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait ni hagin, upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga'y higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mo matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago, sa tuwing na ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang
kabanalan. Biyaya mo ay nakamtan, sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Walang hanggan, tunay ka, Panginoon, na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man, inalay mo, Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamo kami sa'yo para patinyari alam. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at hubhubin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban.
sa'yo. Marapat inyaring alay, Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag. Kami nag-aalay, alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Buhay pag-isip, kaluluwa't katawan, ang lahat-lahat na taglay nitong buhay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Ito'y sa'yo galing, kaya't muling hain upang sa
sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masamang hilig upang kami pagantapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming nilalaan panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao'y lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nga magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhin mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundong ito, handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas, pag wala ng pag-asa, ngayon ang pagkakataon. Huwag mong sayangin ang
naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan. Alam natin ang patutunguhan sa buhay na daratnan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Handa ka na ba humarap sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundong ito? Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas, pag wala ng pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Jesus ay may katiyakan. Alam natin ang patutunguhan sa buhay na daratnan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Kay Jesus ay may katiyakan. Alam natin ang patutunguhan sa buhay na daratnan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Bawat taong nabuhay sa hapis, bawat patak ng luhay pagdamag, bawat pintig ng puso'y tamis, bawat
mayroong simula. Ang buhay mo ay di sa'yo napag-isip. Isip mo na ba ilang taon na lumipas na, lumipas na, lumipas na. Bawat tao'y simula, bawat simula'y hangganan. Magpasya ka, saan ka pupunta. Ang buhay mo ay di sa'yo napag-isip. Isip mo na ba ilang taon ang lumipas na, lumipas na, lumipas na. Bawat tao'y simula, bawat simula'y hangganan. Magpasya ka, saan ka pupunta. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin namang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. mahal na bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami po salamat sa inyong pakikisa at sa inyong suporta. Salamat po nang dahil din po sa inyo, marami tayong natutulungan ng mga chapels, institution, mga parishes, at mga individuals. Salamat po. Pakiusap po, paalala, huwag muna po tayong papalakpak. Nakagawian na natin yung pagpalakpak pagkatapos ng misa. Pero ngayong buong Kwaresma, 40 days, huwag muna. Pagkatapos ng misa, walang papalakpak. Reserba na lang natin kung gusto natin sa Easter, sa muling pagkabuhay, para mas ramdam natin yung palakpak natin. Mas makahulugan. So, ito, isama rin natin sa sakripisyo, sa fasting natin. Huwag tayong papalakpak pagkatapos ng misa. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal.
sinamis, pagsintang sa naglinis, sa'yo hanggang langit. Salamat po. Thank you. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pakipagpalain mo po